Mga kabasketball, welcome sa ating NBA Finals preview at ngayong araw pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting laban ng seryeng ito, ang Game 4 sa pagitan ng San Antonio Spurs at New York Knicks. Kung akala ninyo tapos na ang excitement pagkatapos ng nakaraang laro, mukhang nagsisimula pa lang ang tunay na laban dahil ang Game 4 ang pwedeng magbago ng direksyon ng buong finals. Pagkatapos ng malaking panalo ng San Antonio sa nakaraang laro, nagkaroon ulit ng panibagong buhay ang serye. Ang dating mukhang kontrolado ng New York ay biglang naging bukas ulit ang usapan. At ngayon, hindi lang simpleng panalo ang pinaglalabanan. Ang nakataya rito ay momentum, kumpiyansa at posibleng kapalaran ng kampyonato. Kung ikaw ay Spurs fan, ang Game 4 ay pagkakataon para ipakita na hindi aksidente ang kanilang panalo. Pero kung Knicks fan ka naman, ito ang pagkakataon para ipakita na ang pagkatalo ay isa lang maliit na hadlang at hindi simula ng pagbagsak. Unahin natin ang pinakamalaking storyline ng serye, ang epekto ni Victor Wembanyama. Sa buong season at ngayong playoffs, maraming beses nating nakita kung gaano kaiba ang kanyang laro. Hindi lang dahil sa taas niya kundi sa paraan ng kanyang paggalaw, depensa at kakayahang umiscore sa iba't ibang paraan. Ngunit iba ang finals. Sa finals, bawat possession ay sinusuri, bawat galaw ay pinag-aaralan. Sa Game 3, nakita natin kung paano nakahanap ng paraan ng Spurs para mas mailagay siya sa mga posisyong komportable siyang umatake, mas mabilis ang kanilang ball movement at mas naging agresibo sila sa pag-atake. Pero ngayon, papasok ang tanong, ano ang adjustment ng New York? Posibleng makita natin ang mas maagang pagdo-double team. Posibleng pilitin siyang maglabas ng bola ng mas madalas. At pwede ring pilitin ng Knicks ang ibang Spurs players na sila ang gumawa ng puntos. Dito papasok ang susunod na malaking usapan, sino ang tutulong sa Spurs. Sa finals, hindi pwedeng iasa lahat sa isang superstar lang. Kailangan ng kontribusyon mula sa buong roster. Kailangan ng mga role player na tumama ang tira. Kailangan ng energy mula sa bench. Kailangan ng depensa sa bawat possession. At iyon ang naging malaking dahilan kung bakit naging matagumpay ang Spurs sa nakaraang laro. Ngayon naman lumipat tayo sa panig ng New York. Kapag pinag-uusapan ng Knicks, hindi pwedeng hindi simulan kay Jalen Brunson. Isa siya sa pinaka-importanting dahilan kung bakit umabot ang New York sa puntong ito. Maraming beses niyang pinatunayan na kaya niyang gumawa ng puntos sa pinakamahihirap na sitwasyon. Pero ang Game 4 ay hindi lang tungkol sa pag-score. Kailangan niyang kontrolin ang tempo. Kailangan niyang tiyakin na hindi magiging mabilis ang laro pabor sa Spurs. Kailangan niyang gumawa ng tamang desisyon sa bawat possession. Kapag nagawa niya iyon, pwedeng bumalik ang kontrol sa Knicks. Isa pang exciting na laban ay ang depensa. Sa regular season, maraming koponan ang nananalo sa opensa. Sa finals, kadalasan depensa ang nagdedesisyon. Ang tanong ngayon, sino ang unang makakapagpatigil sa kalaban sa sunod-sunod na possessions? Kapag nakakuha ang Spurs ng momentum at mabilis na transition baskets, magiging delikado ang New York. Kapag naman nakontrol ng Knicks ang rebounding at napabagal ang laro, pwede nilang ibalik ang serye sa estilo nila. Isa pang napakahalagang bahagi ng laban ay ang rebounding. Maraming fans ang tumitingin agad sa puntos. Sa panig ng Spurs, malinaw na ang sentro ng kanilang laban ay si Victor Wembanyama. Sa nakaraang laro, ipinakita niya kung bakit siya isa sa pinakamahirap bantayan sa liga dahil sa kanyang kakayahang umiskor sa loob at labas ng pintura habang nagbibigay rin ng depensa na nagpapabago ng buong laro. Sa Game 4, inaasahan na mas magiging agresibo ang depensa ng Knicks laban sa kanya. Posibleng makita natin ang mas maagang pagdo-double team at mas physical na laro upang pilitin siyang magpasa ng bola at ilayo sa kanyang mga paboritong pwesto. Pero hindi pwedeng si Wembanyama lang ang aasahan ng San Antonio. Napakahalaga rin ng magiging ambag ni De'Aaron Fox na inaasahang magdidikta ng bilis ng laro. Kapag naging mabilis ang transition offense ng Spurs at nakontrol ni Fox ang opensa, pwedeng magkaroon ulit ng problema ang depensa ng New York. Isa rin sa dapat bantayan ay si Stephon Castle na nagbigay ng malaking enerhiya at naging isa sa mga sorpresa ng serye. Kapag nagpatuloy ang kanyang kumpiyansa at tumama ang kanyang mga tira, pwedeng maging malaking factor siya sa paghabol ng Spurs.
Sa kabilang panig naman ay ang New York Knicks na alam na hindi sila pwedeng magkamali sa Game 4 dahil anumang pagkatalo ay magbubukas muli ng serye. Lahat ng mata ay mapupunta kay Jalen Brunson na naging puso ng opensa ng Knicks sa buong playoffs. Sa larong ito, hindi lang puntos ang kakailanganin mula sa kanya. Kailangan niyang kontrolin ang tempo ng laban, gumawa ng tamang desisyon sa bawat possession at siguraduhing hindi makakakuha ng mabilis na puntos ang Spurs. Malaki rin ang magiging papel ni Karl Anthony Towns dahil siya ang isa sa inaasahang sasabay sa physical battle sa ilalim ng ring. Ang kanyang rebounding at kakayahang makakuha ng mahahalagang puntos ay pwedeng maging susi upang maibalik ang kontrol ng Knicks. Isa ring mahalagang pangalan si OG Anunoby dahil sa kanyang depensa at kakayahang bantayan ang pinakamahihirap na assignment ng kalaban. Pagdating naman sa injury report bago ang Game 4, walang malaking opisyal na injury concern na inaasahang maglilimita sa pangunahing rotation ng dalawang koponan. May mga dating minor concerns na minomonitor sa playoffs ngunit sa kasalukuyan ay inaasahang available ang mga pangunahing manlalaro para sa laban. Dahil dito, mataas ang posibilidad na makita natin ang halos buong lakas ng dalawang koponan sa isa sa pinakamalalaking laro ng season. Pero sa totoo lang, ang rebounds ang madalas na hindi napapansin. Bawat offensive rebound ay dagdag na pagkakataong umiskor. Bawat defensive rebound ay pagtatapos ng possession ng kalaban. Kapag nanalo ka sa rebounding battle, madalas may mas malaking tsansa kang manalo sa laro. At wag nating kalimutan ang turnover battle. Sa finals, bawat maling pasa ay may kapalit. Bawat nawawalang possession ay pwedeng maging puntos ng kabilang koponan. Kapag naging maingat ang Spurs at hindi sila magbibigay ng libreng puntos, lalaki ang tsansa nilang makuha ang Game 4. Kapag naging disiplinado ang Knicks, pwede nilang mabawi ang momentum. Isa pang dahilan kung bakit exciting ang Game 4 ay ang emotional factor. Ngayon natin makikita kung sino ang mas handa sa pressure. Ang Spurs ay batang koponan na gustong patunayan na kaya nilang bumangon. Ang Knicks naman ay gustong patunayan na kaya nilang tapusin ang trabaho. Kapag dikit ang laro sa fourth quarter, hindi lang talento ang labanan. Mental toughness na, execution na, confidence na, at iyon ang dahilan kung bakit napakasarap panoorin ng NBA Finals. Isa pang malaking tanong, magkakaroon ba tayo ng breakout performance? Palaging may isang player sa finals na biglang sumusulpot at nagiging bayani. Maaaring isang bench player, maaaring isang defensive specialist, maaaring isang shooter na biglang uminit at kadalasan sila ang nagbabago ng buong serye. Sa Game 4, bantayan ninyo kung sino ang unang magbibigay ng enerhiya. Sino ang unang tatama ng sunod-sunod na tira? Sino ang unang gagawa ng momentum-changing play? Dahil minsan, hindi superstar ang nagdadala ng panalo. Minsan, isang simpleng hustle play lang ang nagpapabago ng lahat. Habang papalapit ang laban, isang bagay ang malinaw. Hindi basta ordinaryong laro ang Game 4. Ito ang laro na maaaring magdikta kung paano matatapos ang finals. Kung manalo ang Spurs, bagong serye ito. Kung manalo ang Knicks, mas lalapit sila sa pangarap na kampyonato. Ihanda na ang inyong sarili. Maghanda sa matinding depensa. Maghanda sa emosyon. At maghanda sa isang laban na maaaring maalala ng fans sa mahabang panahon. At bago tayo magtapos, prediction time. Sa tingin ninyo, makakapantay ba ang San Antonio Spurs? O muling kukunin ng New York Knicks ang kontrol ng NBA Finals? I-comment ninyo ang inyong prediction, final score, at kung sino ang magiging player of the game.